sa Gaza mismo kasi doon ang gera, ay makauwi. At saka yung mga hindi lang uuwi, yung talagang siguradong ayaw nila. Kasi right now, meron natin masabi mga 16 o 15 o 16 na sigurado daw sila hindi aalis. So ang target natin, ng iba, kung gusto umalis, nakalis na, nakarating na rito. At hindi namin maabutan natin target yan. Matanong na rin natin, kamusta po ang kalagayan ng mga nabihag ng mga kababayan nating tripulante ng mga... Sa may Red Sea. Okay, ang balita naman po, hindi sila sinasaktan, no? At saka patuloy ang negotiations ng mga iba't ibang mga panic. Kasama na tayo doon, we're working with other governments para mabigyan na sila ng para pakawalan na sila, no? Bilang biyag, no? Ang issue diyan, hindi naman sila humingi ng pera Hindi pera hiningi nila political recognition at saka yung political support sa kanilang pananawagan against Israel. Meron namang progress yan sa peace process sa Israel. Kaya, meron kaming kumpiyansa kahit paano na mapapalaya na rin natin nila yung ating mga kababayan. Sigurado yan. I would say, bago mag-Christmas, sigurado makauwi na mga yan. Bago mag-Disyembre. Yusek, meron pong proof of life yung mga bihag ng mga Pinoy. Meron so far kasi videos and all that, no? Saka yung isa nakatawag pa sa pamilya. Pero remember, day by day, something else. Siyempre, nakakabahala na nandun sila. Kaya pagdasalan din natin sila. Kasama na yung dalawa ring Pilipino sa Israel na nawawala. Aring bihag din sila. At kaya nga nananawagan din kami sa Israel na pag magkaroon na ng umpisa ng exchanges ng prisoner, di ba, yun ang plano Sana masama na yung dalawa. Mapanahon, masama na yung dalawang Pilipino. So, let's hope for the best. Kamusta naman po yung mga kaanak ng ating mga kababayan na naiipit dyan sa Israel? Paano po natin sila tinutulungan? Well, yung mga nandun, binibigyan naman ng ayuda yung mga umuwi, no? Tapos pagdating dito, sinasalubong hindi lang ng DFA o DMW o pati nandun na yung TESDA, binibigyan ng scholarships, yung DSWD, yung DOH, kaya. Pero doon, sa Israel, ang galing ako doon, ha? Nagkikipag-ugnayan yung ating embassy with the leaders from north to south para tiyakin na mabuti ang kalagayan nila. Ngayon, sinasabi sa kanila kung kailangan nila ng assistance para maka-uwi, o kahit medical assistance, kunyari nasagatan o what, nandyan ang embahada, yung Migrant Workers Office under the DMW para sa kanila. At may iba umuwi, yung iba, natutuwa lang sila basta nakikipag-contact yung ambassador sa kanila. So yung kausap po yung karamihan, parang sanay na raw sila Yung mga umuwi sa Pilipinas galing Israel, ito yung mga wala pang 2 weeks doon. Kaya hindi pa sanay. Kaya nagulat sila nung may mga attack. No? Pero yung mga 5 taon, 10 taon, sabi nila, sanay na. Itong mga siren, itong mga rocket na naririnig nila sa gabi. Karaniwan na yan Kasama na sa buhay. Parang kasama lang, masabi na, mas mabuti pa dito kaysa mamatay ka sa gutom. At saka malaki sweldo nila. Malaki sweldo nila sa Israel. Kaya yun, karamihan, manatili doon. Pero alam nila, kung kailangan nila ng emergency assistance, mabibigyan sila. Yusek, salamat po sa inyo, sir. Ito, meron lang tayong panghabol na katanungan. Ano ang ginagawa ng DFA para ma-ensure ang seguridad ng mga seafarers? Kasi sabi nga niyo kanina, ay araw-araw iba-iba ang sitwasyon. Opo. Well, actually, seafarers, no? Sa ilalim to ng DMW sa Marina, no? Pero ang ginagawa ng DFA, nagkikipag-coordinate tayo sa mga embahada, sa mga ibang pamahalaan. At susuportahan natin yung balak ng Kongreso na mag-aproba ng bagong Magna Carta for seafarers, no? So, isa yun sa ginagawa namin. Saka, yung pamilya ng mga seafarers, no? Nagkikipag-meeting. In fact, bukas magkikipag-Zoom meeting yung ating DMW, ibang ahensya sa kanila, no? Kasi all of government approach yan. Isang ganda rin sabihin namin, isang pinakatutati ginawa ng DFA para sa seafarers, yung hindi sila nawalan ng lisensya. Kasi muntik na mawalan ng lisensya mga seafarer natin sa Europe. Kasi hindi raw mataas yung quality ng ibang schools natin. Pero dahil sa ating
representation, explanation, hindi na wala. Lastly, nagkikipag-ugnayan din kami sa Marina ganyan. Tingnan natin paano natin gagawin yung mga kontrata ng seafarers na yung wag padaanin sa mga ibang ruta. Kunyari dyan sa malapit sa Yemen, yung sa Red Sea. Kung may paraan na hindi kasama doon. So we're talking to DMW and other agencies about it. Diba? Dapat mas, yun ang paraan kasi kung pero alam natin mga kababayan natin kung saan yung trabaho, gagawin nila yun Kung sinabi, bigyan namin ikaw contract, kahit na pangalan, gagawin nila yun. By the way, pwede ko may manawagan sa ating mga kababayan. Yes, sir, please. Opo. Yung mga kamag-anak ng mga seafarer, please, number one, nandiyan kami, ginagawa namin lahat para matiyak yung safety ng inyong mga kababayan. Pero pangalawa, pakiusap din sa mga pamilya, yung mga seafarer, mag-ingat sila, hindi lang sa mga terorista. Number one, mag-ingat sila pag tumatawid sila ng mga port, kunyari sa mga ibang lugar, sila ng Africa, Brazil. Maraming beses, pagdating nila sa final destination nila, meron ng drugs sa kanilang cabin. Abay, delikado yan. Nagiging drug mule sila. Minsan, sila, ang tawag doon fall guy. Yes. Nagagamit. Minsan, hindi man nila alam nang pinasukan na ng drugs yung kanilang ship. Tapos, dahil sila yung tripulante doon, silang sisir. Mananagutan na nila. Makukulong sila. So, may nakukulong nga, takal bago mapakawalan, no? Kaya, ang gagawin namin, ang request namin sa mga kamag-anak ng Mexico, siguraduhin nila na no monkey disease kasi kung doon lang naman sila sa vapor at hindi sila makakahulubilo kung sino-sino, wala naman siguro lalapit sa kanila at bigla lang may drugs na palang hindi nigay o gano'n, no? So, yun po. Kasi yung terrorist incident, minsan nangyari yan, at lahat napapakawalan naman. Nagkaroon na tayong mga hostage, pero lahat napapalaya. Pero yung palusutan ng drugs yung problema. Karamihan kulong. Karamihan nakukulong ilang taon. So, ingat po tayo. So, in short, don't leave your things unattended. Yes. Yun, isa pa yun. Pero, palagay ko, yung mga seafarer, mahirap din disiplina. Diba? Alam mo naman. Pero kaysa makulong. Tama. Diba? Nandun tayo para maghanap buhay, mag-provide sa ating families. Isipin nilang pamilya. Opo, yun. Tama. Yung tunay na pamilya. Yung tunay na pamilya. Tama. Yusek, salamat po sa inyo, sir. Ingat po tayo, sir. Opo. Thank you, sir. Ingat po kayo, Yusek Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Uy, magandang paalala yun, ha? Si Yusek. Tsaka magandang paalala yung paalala niya. Oo, kasi diba, do not leave your belongings unattended and do not attend to something that doesn't belong to you. Yun. Okay, nasa poll. Pilipinas, ang oras 45 minutos makalipas ang alas 4. Standby sa ating mga reporters. Standby Miss Leth, Raymond, Christian at Edniel. Pilipinas, ang oras alas 4:46. Pilipinas, ang oras 48 minutos makalipas ang alas 4. RH Break Time. At para sa ating mga reports, Pangulong BBM tiniyak na maayos ang kanyang kalusugan. Oo, dapat naman dahil kahit napaka-hectic talaga ng schedule ng ating Pangulo. Tayo lahat dapat maayos kalusugan natin. Tama. Idetalye mo ang report na yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Apaingay. Ay, awanan. Balikan natin maya-maya si Ms. Leth. Samantala, tensyon sa West Philippine Sea, ibinandera ni Senator Jinggoy Estrada sa 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum sa PICC. Idetalye mo, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Yakinimok ni Senador Jinggoy Estrada ang mga kapwa mambabatas mula sa iba't ibang bansa na kalahok sa 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum na ginaganap sa PICC na magpahayag ng pagkabahal sa nangyayaring tensyon sa South China Sea kung saan ang bahagi nitong West Philippine Sea ay saklaw ng sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas. Inihayag ni Estrada sa AEPF Political and Security Matters Plenary Session ng testan ng tensyon sa West Philippine Sea ay nagiging banta sa kapayapaan at karatagan ng rehiyon na matagal nang inaalagaan.
Batid nitong may mga territorial dispute na pinagdadaanan ng mga bansa sa Asia-Pacific region, ngunit naniniwala itong mariresolba ang mga ito sa pagitan ng diplomasya. Sabi ni Estrada, prioritize dialogue over confrontation and cooperation over competition. Makatutulong din umano kung balikan ang 1982 Manila Declaration on the Peaceful Settlement of Disputes. Anumang gusot ay marisolbahin sa mapayapang pamamaraan at kung magkaroon man ng kaso sa hukuman ay hindi dapat ikinukonsider na isang unfriendly act o gawain ng isang kaaway. Para kay Senador Ronald Bato de la Rosa, nakikinig ang lahat ng nagsasalita si Senador Estrada pati ang delegasyon ng China. Bagamat alam natin na uunahin pa rin nila ang interes ng kanilang bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Lakay Raymond. Dating balikan na report mula sa Malacanang, mula kay RH14, Miss Let Narciso. Let. Pinawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangamba ng publiko sa lagay ng kanyang kalusugan. Ito'y makaraang hindi siya makasikot sa welcome reception ng 31st Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum. Sa panayam ng media sa dinaluhang aktibidad kanina, inamin ni Pangulong Marcos na sumama ang kanyang pakiramdam kagabi. Hindi pa daw kasi siya nakakabawi ng pahinga mula sa nakaraang biyahe sa Amerika. Pero pagtiyak nito, maayos na ang kanyang kondisyon at walang dapat ipag-alala sa kanyang kalusugan. Kahapon ay bumiyahe ang Pangulo sa Eastern Visayas at General Santos City para alamin ang pinsala ng matinding pagbaha at malakas na lindol at para kumustahin at mamigay ng tulong sa mga naapektuhang pamilya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Miss Leth, saan makikita si Pangulong Marcos sa Lunes? Holiday. Sa Lunes, wala pang inilalabas ng schedule ang Malacanang State. Pero ngayon ay pahinga ang Pangulo. Meron siyang event kanina, yung dumalo siya dun sa pagbubukas ng kauna-unahang cancer hospital sa Pilipinas na matatagpuan dyan sa Taguig City. At bukas, meron siyang schedule sa Bulacan. Ayun, busy naman pala eh. Kaya wala nang wag nang maghaka-haka ng hindi naman. tama. Saka yun nga hindi pa nakapagpahinga mula sa Amerika. Oo, baka jet lag Miss Let. Oo, at saka wala naman siyang sibon. Wala pa siyang sibon tulad ko. Parang medyo ganyan ang konti. Ayun. O, pasok ka na. Pwede ka naman ipangulo. Yung sibon. Doon man lang nagkatagpo kayo. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Rhea at Miss Thea. Kaya dapat iiwasan natin yung mga ganitong mga sakit. Akala natin, sabi kasi wala lang yan. Actually, sabi ng DOH, talaga uso ngayon yan. Ubos-ipon. Tayo naman, nagigilty rin tayo kasi pinapabayaan din natin ang ating mga sarili. Lagi tayong napupuyat, walang pahinga, gano'n. Yun, actually, ang puyat talaga ang nakakapagpababa ng ating resistensya. Immune system, yes. Kaya, iba yung pahinga kapag kami pagkakataon. Ay, hindi pala, wag pagkakataon lang. Dapat gawa ka ng regular na pahinga. Para hindi ka agad mamahinga. Di ba? Yun. Tama. Samantala, 10 a.m. to 5 p.m. na window hour sa ipinatutupad na number coding scheme sa National Capital Region, hindi muna aalisin ng MMDA ngayong holiday season. Ibig sabihin, yung mga nakikita ba natin na mga posts dati sa social media, di ba? Mga fake news ba yun? Wala yun. So wala ito. O sige, idetalye mo nga ang report na yun, RH8 Christian Manyo. Christian. Ray at Thea, abiso nga at good news na rin sa mga motorista dahil suspended indefinitely o hindi mo natatanggalin ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority ang window hours sa pinatutupad na number coding scheme sa National Capital Region ngayong holiday season. Ito ay sa kabila ng resolusyon na inoprubahan ng Metro Manila Council noong Oktubre na tanggalin ang window hour. Sa anunsyo ni MMDA Acting Chairperson Atty. Don Artes, ito'y bilang konsiderasyon sa mga iisa lamang ang sasakyan. Bukod dito, ani Artes, batay sa ginawang pag-aaral, kaya at manageable pa ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan. Sa makatuwid, Rhea Thea, 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. pa rin ang coding at pwede pa rin bumiyahe ang mga sasakyan na coding ang kanilang sasakyan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa kauna-unahan sa
Pilipinas, DZRH. Ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. So in short, canceling ko na yung pina-reserve ko na isang unit. Wow, kala mo naman, totoo. Huwag mo na cancelahin. Nakabayad ka na eh. Hindi kasi zero down. Di ba uso ngayon yung mga zero down? Pagka ganito mga season zero down, low down. Di ba? No down. Huwag mo na bawiin. Nakabayad ka na eh. Siyempre, joke lang yun. Mahal-mahal kaya ng gasolina at diesel. Sana ako, may ilalabas ko siya pero hindi ko siya mayaandar. Wag na lang. Samantala, hindi lisensyadong consultancy firm sa Pasay ipinasara ho ng DMW. Report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel, congratulations Edniel. Bakit nawala si Edniel? Nagpakain pa naman yan. Oo, Ipasok si silang dalawa ni Edniel. Giselle. Uy, congratulations grabe, kay Edniel at kay Giselle. Of course. Tinanggap yung kanilang award last night. Ayan, sa Catholic Mass Media Awards. Oo, mga parangal na talaga namang habang buhay mong dadalihin sa iyong puso't isipan. Saka hindi matatawaran yung kanilang pagsikap na dun sa Pinoy Stories ng DZRH. Yung docu-series na yun. Talagang yung mga kakaibang survival instinct ng mga Pinoy. Silang mga nagdidildil sa asin. Oo, di ba? Oo, parang yung title pala, kinikilabutan na ako. Oo, saka marami sila mga episodes sa talagang, ganun pala yun, nangyayari pala yun, ganun. Di ba? Grabe ang pagbuka ng ating mga mata dahil sa kanilang mga ginagawa. Kaya congratulations. Alam mo, pagka na-associate ka, syempre, kilala mo si Edniel Parosa at si Giselle Ricafort. Ay, oo naman. Proud na proud. Andiyan naman si Edniel. Balikan natin si Edniel Parosa. Edniel? Ray, ipinakandado ng Department of Migrant Workers ang isang consultancy firm sa Pasay City na nag-aalok ng trabaho sa Pulam kahit wala itong lisensya. Ayon sa Migrant Workers Protection Bureau, naniningil ng hanggang sa 280,000 pesos o 280,000 pesos na minimum pala ito. Itong 11C's Immigration Services sa Welcome Plaza Mall kapalit ng pag-process sa mga dokumento ng mga aspiring overseas worker. Kung hindi naman makapagpapalawal ang aplikante, pinagdadaw sila ng 50,000 at pinag-a-apply sa partner nitong lending institution para umutang. Partikular na pangako ng 11C sa mga Pilipinong aplikante, trabaho bilang trailer truck driver at warehouse worker sa Pulam kapalit ng all-in payment. Pero gate ng DMW, hindi lamang walang permit, kundi wala ring aprobadong job order ang 11C's agency. Sa tulong ng Pasay City Police, mismo si DMW Officer in Charge Hans Leo Cactac ang nanguna sa pagpapakandado, pagpapasara sa nasabing consultancy firm, maharap sa kasong illegal recruitment ng mga tauhan ng nasabing kumpanyang pasok na sa listahan ng persons and establishments with derogatory record ng gobyerno. Inimok naman ng DMW mga biktima ng 11C's immigration na kontakin ng NWPB para ma-assistihan sila sa pagsisampa ng karagdagang reklamo. Bukod kasi sa Poland, iniimbestigahan din kung nag-aalok pa ng trabaho sa Canada ang consultancy firm sa presyong halos ₱250,000. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantara, sa pagbibigay pa ng iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pinoy na regular na magpakonsulta sa doktor. Sinabi ito ng Pangulo sa inauguration ceremony ng kauna-unahang cancer hospital ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mainam na maagang ma-detect ang mga karamdaman para maaga itong malunasan. Binanggit din ng Pangulo ang pagtatayo ng 25 specialty centers para sa cancer para maibsan ang gasto sa mga pasyente sa pagpapagamot. Uy, malaking tulong to. Ay, oo. Saka sinimulan niya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayun, buti na tuloy na. Oo, mainam to kasi para mabilis makalapit ang ating mga kababayang may sakit, di ba? Samantala, posible daw maging healthcare destination sa Asia ang bansang Pilipinas. Ito po ang pahayag mismo ni Pangulong BBM sa inaugurasyon ng Healthway Cancer Care Hospital. Ang naturang cancer hospital ang kanunang pagamutan sa bansa na nakatutok sa mga pasyenteng may cancer. Ayon po kay Pangulong Marcos, makatutulong daw po ang naturang hospital sa cancer care industry sa bansa sa pamamagitan po ng mga state-of-the-art equipment kasama po ang mga mahuhusay na medical professionals at oncologists.
Samantala, target palalimin ang multilateral defense cooperation ng South Korea at Pilipinas. Ito ang napag-usapan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro at Republic of Korea Vice Minister of National Defense Kim Son-ho sa sidelines ng ASEAN Defense Ministers meeting sa Indonesia. Nagkasundo rin ang dalawa na dagdagan ang training ng kanilang puwersa sa pamamagitan ng bilateral relations. Bukod dito, suportado ng South Korea ang Pilipinas sa pag-iit ng panalo nito sa 2016 South China Sea Arbitral Award, habang suportado ng Maynila ang Seoul sa posisyon nito para sa mapayapang Korean Peninsula. Matatanda ang kasama ng dalawang bansa ang Japan at Amerika sa pagkondena sa harassment at reclamation ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Nagbabala naman po ang MIAA sa publiko laban sa mga peking social media accounts ngayon. Ito'y nang mag-viral online ng Facebook page na Lost Luggage kung saan ibinibenta nito ang mga nawawala at iniwanang mga bagahe sa halagang 500 piso dyan sa NAIA. Pero nakalagay sa post ang isang link na dapat daw i-click ng publiko na posibleng makompromiso ang personal na datos ng sinuman. Ayun. Ingat tayo. Kaya siguro marami dumadilihensya kasi Pasko na naman. Pasko na naman. Kaya marami rin nagkakasakit. Pasko na naman. Oo, di ba? Yung mga sipon, Pasko na naman. Pero huwag natin kakalimutan kasi ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Yes. Di ba? Let's spread love. Yan. Love, Not love, war. love. At dahil Kaya dyan, dapat iwasan na yung war. Oo, no to war na tayo. Sana harapin natin ang 2024 na may magandang pagsalubong, hindi mapagsabog sa mga karahasan, di ba? Batiin ko lang ang aking uncle. Ayan. Happy birthday ba? Oo, happy birthday. Happy birthday Uncle po, Guno. Uncle. Yan, si Sherwin Paz. Birthday niya ngayon. Uncle! Happy birthday! Kay Uncle. Oo, 31 days before Christmas. Nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibayan. Sa ngala po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Susunod na balansyadong balita atin sa atin ni Ka Henry Uri at Miss O. Karen Oyong. Pilipinas, ang oras 2 minutos makalipas ang alas 5.